Kumusta po mga master at welcome ulit sa YT channel ko, Carluto TV. Today's topic po, pag-uusapan natin yung LTO registration schedule ngayong 2022. So dito po, nakabase din dito mga master kung kailan ka ba dapat mag-renew o magparehistro ng sasakyan mo sa Land Transportation Office. So pag-uusapan po natin lahat yan, magbibigay po ako ng mga tips and advice regarding po dyan sa topic na yan. Kaya kung interesado ka dito sa video ko, paki-click mo naman yung subscribe button at notification bell para every time na mag-upload po ako ng mga tutorial videos at mga tips and advice na tungkol po sa Land Transportation Office is updated ka. Okay mga master, so kagaya po nung nasabi ko kanina, pag-uusapan po natin at i-discuss ko po sa inyo today kung papaano po tayo magre-renew ng rehistro ng ating mga sasakyan o kung kailan nga ba tayo dapat magparehistro ng ating mga motor vehicle o ng ating mga sasakyan. So sa video po na to, pag-uusapan po natin lahat yan at i-discuss ko po sa inyo yung bawat detalye at mga diskarte kung papaano po ang dapat nating gawin. So alam naman po natin lahat na kapag po magpaparehistro po tayo o magpaparenew tayo ng ating rehistro ay sa plate number po tayo bumabase o sa plaka. Paano kung wala tayong plate number o plaka? So at wala rin tayong conduction sticker. So saan tayo dapat babase para po makapagparehistro ng ating mga sasakyan? Paano rin kung halimbawang nakapagparenew ka na o nakapagparehistro ka na ng sasakyan mo, halimbawa January, tapos wala ka pang plate number at bigla itong dumating ng hindi mo inaasahan at nagkataong hindi number 1 ang ending ng plate number na nai-issue sa'yo. So kailan ka ba ulit dapat magparenew o magparehistro ng motor vehicle mo? So mga master, pag-uusapan po natin yan today, kaya po stay tuned lang po. Sisiguraduhin ko po na marami kayong matututunan sa video na to. Okay, so alam naman nating mga motorista na dapat ay laging updated ang rehistro ng ating mga sasakyan o ng ating mga motor vehicle. Dahil nga, kagaya po nung nasabi ko nung nakaraan, ito po ang nagsisilbing permit natin para po magamit natin ng legal sa kakalsadahan ang ating mga sasakyan. So kung halimbawang mahuhuli po tayo ng mga law enforcers na ginagamit po natin ang sasakyan natin tapos paso po ang rehistro nito, yan po ay may multa na halagang 10,000 piso plus subject for impoundment pa po ang ating mga sasakyan. Then kapag meron pong kasamang wrecker o tow truck ang nanguhuli sa inyo mga master, so bukod po sa ticket ay po pwede pa pong ipatow ang sasakyan nyo. So yan po ay nagkakahalaga ng 2,000 piso pataas. At kapag trip ka na ng huli sa'yo dahil binadtrip mo pa siya, so pwede ka pa niyang tikitan ng reckless driving. So yan po ay nagkakahalaga din ng 2,000 piso pataas. Depende po sa ordinansa ng lugar kung saan po kayo mahuhuli. Kaya po ganyan kaseryoso ang gobyerno na dapat lagi pong updated ang ating mga rehistro para po hindi tayo maabala sa kakalsadahan natin dito sa Pilipinas. Kailan nga ba dapat nire-renew ang rehistro ng ating mga sasakyan? So para po sa mga baguhang drivers pa lamang o bago pa lamang nagsasasakyan, dapat po taon-taon ay updated ang rehistro ng ating mga motor vehicle o ng ating mga sasakyan. Maliban lamang po dun sa mga kakukuha pa lamang na sasakyan o kalalabas pa lamang po sa kasa, meron po silang 3 taong validity ng rehistro. Ito po mga master yung mga brand nyong sasakyan. Ang tawag po dyan ay initial registration. So after 3 years pa po sila magre-renew ng kanilang mga rehistro. Pagkatapos po ng 3 taon na yon, so yearly na po magpaparehistro na rin sila ng kanilang mga sasakyan. Pero mga master, hindi po lahat ng bagong sasakyan ay pinapayagan para dyan sa 3 taong sunod-sunod na registration. Ang kabilang lamang po dyan ay yung mga kotse, mga SUV, vans, o kung ano pa pong sasakyan na 4 wheels. So pagdating naman po sa motorcycle, ang pinapayagan lamang po ay yung mga 200cc pataas. So sila lamang po yung acceptable para po dun sa 3 years validity na sunod-sunod na registration. So
pag bumaba na po ng 200cc, halimbawa po 150cc to 100cc, so yan po mga master, taon-taon po dapat inire-rehistro kahit po yan ay brand new pa. Paalala lang po hindi po libre yung 3 taong validity na yun ng rehistro ng mga bagong sasakyan. So kasama rin po yan sa binabayaran sa dealer. Kaya mga master, mas makabubuti po na tanungin nyo po muna yung dealer nyo kung ilang taon ang validity ng rehistro nyo. Kung taon-taon na po ba dapat i-rehistro yan o 3 taong sunod-sunod po. At after po ng 3 taon na yon, tsaka pa lamang kayo magpaparehistro. So alamin nyo pong mabuti yan mga master. Ngayon po, para malaman ang schedule ng ating rehistro, ang basihan po nito mga master ay ang ating plate number at ang ating conduction sticker na makikita po sa ating OR at CR. Kumbaga kahit wala pa po yung ating physical na plate number o plaka, so kung may nakalagay na po sa ORCR na plate number, yan na po mga master yung ating pagbabasihan. Ang pagtingin po niyan o ang pagbasa niyan mga master ay napakadali lamang po. So titignan nyo lang po yung last 2 digits ng inyong plate number. Yung huling number po na makikita nyo sa inyong plate number, ang equivalent po niyan ay ang buwan ng taon. Halimbawa po, number 1 ang dulo ng inyong plate number, so yan po ay January. Pag 2 naman po, February. Pag 3 naman po, March. Pag 4, April. 5, May. At 6, June, and so on po. Ibig sabihin mga master, yung last digit po ng ating plate number o yung huling number po na makikita nyo sa inyong mga plaka, yan po mga master ang pagbabasihan natin para po sa buwan kung kailan po tayo magre-renew ng ating mga rehistro. Kagaya po sa plate number po na pinapakita natin sa ating screen, so number 4 po nagtatapos yung plate number na yan. So ibig sabihin po niyan mga master, April po ang expiration ng aking rehistro. Ngayon naman, para malaman ko po kung anong week ng April ako babalik, so ang titignan ko naman po mga master ay yung pangalawa sa last digit ng aking plate number. So ito po yan mga master. Equivalent naman po niyan ay yung week ng deadline kung kailan po tayo dapat mag-renew. Gaya po ng nakikita nyo sa example plate number po natin, so number 3 po yan. Ang ibig sabihin po niyan mga master, kapag 1, 2, at 3, yan po ay first week. Kapag naman po 4, 5, and 6, yan naman po ay second week of the month. Kapag naman po 7 at 8, yan po ay third week of the month. Kapag naman po ang plate number nyo ay 9 o 0, yan po ay 4th week of the month. Dahil po number 3 ang nasa sample plate number po natin mga master. So ang ibig sabihin po niyan, first week of the month ang renewal po ng ating rehistro. Sana po mga master ay malinaw yan at nakakasunod po kayo. Kung halimbawa pong may nakalimutan kayo, pwede nyo po ulit panoorin ang video na to. Pero para po mas malinaw, magbibigay pa po ako ng iba pang examples. Halimbawa naman po, ABC 1245 ang ating plate number. So nagtatapos po yan sa number 5. Ibig sabihin po niyan, May po ang buwan na dapat tayong makabalik para po sa renewal ng ating registration. So second to the last digit naman po natin is number 4. Ibig sabihin po niyan mga master, second week of the month ng May ang balik natin para po sa renewal ng ating registration. Okay, isa pa pong example, halimbawa naman po, ABC 1278 naman ang ating sample plate number. So nagtatapos po ito sa number 8. Nang ibig sabihin naman po niyan ay August ang buwan na kailangan po tayong makabalik sa LTO para po sa renewal ng ating rehistro. So ang second to the last digit naman po natin is number 7. So ang ibig sabihin naman po niyan mga master, yan po ay third week of the month ng August ang balik natin sa LTO para po sa pagre-rehistro o pagre-renew ng ating mga rehistro. Okay, so I'm sure na mas malinaw po at mas naiintindihan nyo na po yan. Paano naman kung wala ka pang plate number or conduction sticker na nakalagay sa OR at CR ng iyong sasakyan? So, ano yung dapat nating pagbasihan o paano natin malalaman kung dapat na ba tayong magparehistro ng ating sasakyan? Ang pagbabasihan po natin ay ang initial OR date. Hindi po yung MB file mga master yung initial OR date.
So, saan nga ba ito makikita? Ang initial OR date po mga master ay makikita sa ibabang bahagi po ng inyong CR. So, kagaya po sa sample na to, every January 18 po ang balik niya para po sa pagre-renew ng rehistro. Kung sakaling blanco po ang OR date ng inyong OR, so punta po kayo sa LTO at para malaman nyo po o itanong nyo po sa LTO kung kailan kayo dapat mag-renew ng inyong rehistro. Isa pa pong information mga master, na kapag magre-renew po tayo ng ating mga rehistro, tandaan po natin na ang pinapalitan lamang po ng LTO ay ang ating OR o yung official receipt. Hindi po pinapalitan ng LTO ang CR. Kaya po kadalasan sa mga checkpoint ang hinahanap lamang po is yung OR ng ating rehistro. Kasi po dyan malalaman ng mga nagche-checkpoint o ng mga law enforcers kung updated ba ang rehistro ng ating mga sasakyan. Kada rehistro po natin ay pinapalitan ng ating OR. Mas may papayo ko po mga master na i-check po muna natin ito. Minsan po kasi may nakalagay na pong plate number sa OR na i-issue sa atin. Automatic po kasi yan mga master. So minsan bigla na lang po yan magkakaroon. At kapag kasuswertihin ka pa, kung minsan po kasama na rin pong ibinibigay ang physical plate number po ng ating sasakyan. Kadalasan po mas nauna talagang lagyan ng plate number ang inyong OR. So pag meron na po kayong plate number sa inyong OR, yan na po yung magiging basihan nyo para po makapagparehistro kayo ng inyong sasakyan. Paano kung sakaling kakarenew mo pa lamang ngayong January 2022? Tapos pagkakuha mo ng OR ay nakita mo na may plate number ka na doon. Tapos halimbawa ay number 4 ang last digit nito na ang ibig sabihin ay April. Ang tanong mo doon is, kailangan ba na magpa-renew ka na agad this coming April? Sa kaso po na yan mga master, ang sagot po dyan ay hindi mo pa kailangang magpa-renew agad ng April. So ibig sabihin po, valid pa po for 1 year ang rehistro mo noong January 2022. So pwede mo pa po yung magamit until January 2023. Tapos after po nyan, so kakailanganin mo na pong magparehistro ulit ng April 2023. Kasi nga po, kumbaga na-delay lamang po ng 1 taon ang pagpaparehistro mo. Kung halimbawang may plaka ka na, so yun na po ang magiging basihan mo at yun na ang susundin mo sa pagpaparehistro ng iyong sasakyan. Alala ko lamang po mga master na kapag meron na po tayong plaka o plate number, yan na po ang susundan natin sa pagpaparehistro natin taon-taon. Sana po mga master malinaw yan. At isa ko pa pong tip, pwede po tayong magrehistro ng ating mga sasakyan in advance. So pwede po natin gawin yan 1 month bago po ma-expired ang ating rehistro. Alright mga master, so dito na po muna nagtatapos ang maiksing video natin kung paano po tayo o kailan po tayo magre-rehistro ng ating sasakyan. Sana po nagustuhan nyo to. At kung sakaling nagustuhan nyo naman po ito mga master, pakishare nyo naman po para at least marami pa po tayong matulungan ng mga kababayan natin. Muli po maraming salamat sa pagsuporta sa channel ko. Ingat po tayo lagi sa daan and God bless.